Good morning mga kabiyahe. Meron tayong nakita dito sa Motopost. Kamukhang kamukha ito ng Honda Motard XRM o XRM Motard ng Honda. At ito ay murang-mura lang. Kung gusto nyo makita, tara punta natin. Let's go! So ito na mga kabiyahe, yung sinasabi ko sa inyong kamukha ni Honda XRM Motard. At ito nga po ay si Boss 125 ng Motopost. Ang kulay nito mga kabiyahe, candy red. Ikutan muna natin mga kabiyahe para makita ninyo ang appearance, yung kabuuan ng kanyang unit. Talagang parehas na parehas kay Honda XRM Motard. Ayan, pati yung kanyang likuran o dito sa may bandang taillight niya, ayan, kamukhang kamukha rin ng ating nabanggit na unit. So titingnan natin yung mga details mga kabiyahe kung papasado ba sa inyo. Pero bago natin puntahan yung mga details, sasabihin ko na agad yung presyo. So sabi ko nga sa inyo kanina mga kabiyahe, kung hindi nyo afford si Honda XRM Motard dito kay Boss 125 ng Motopost, kayang-kaya, pasok na pasok sa bulsa. Dahil may kasi ito mga kabiyahe ng 48,000. Ayan, yun po yung SRT niya. At ito po ay naka-promo. Straight monthly. It means wala po siyang down payment if kukunin po natin ng installment. So yung 1 year nito mga kabiyahe, 5,461 pesos po per monthly po yan. At yung 2 years naman, 3,311 pesos. Yung 3 taon, 2,594 pesos. Ayan. At may rebate pa na 200 pesos. So, pag updated po tayo sa pagbayad sa unit na to, mababawasan pa tayo ng 200 pesos. Yung requirements, pagka yung kukunin natin ng installment, para po sa mga kukuha, kailangan natin ng barangay clearance, sedula, 2x2 picture, 2 valid ID. Yan, galing government ID yan mga kabiyaya. Kasama na po dyan yung kung meron tayong TIN ID, company ID, driver license, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, UMed. Ayan. At kailangan din natin ng proof of billing. Ayan. Kagaya ng Meralco bill, water bill, internet bill, at saka yung payslip natin mga kabiyahe. Sa co-maker naman, 2 lang ang kailangan, 2x2 picture at saka 2 valid ID. O, yun lang ang sa co-maker. Puntahan naman natin mga kabiyahe yung kanyang mga details o yung kanyang specs. Unahin na nga natin mga kabiyahe dito sa kanyang pinaka-cowling. Ayan. Kung mapapansin nyo, no, hawig siya ng Honda XRM Motard. Maging dito sa kanyang mukha hanggang sa kanyang headlight. At ang ginamit nila ditong headlight mga kabiyahe, naka-LED po yan. At mayroon din siyang daytime running dito, naka-split na patayo, dagdag angas, dagdag forma. At isa pa mga kabiyahe, lahat ng ilaw nito ni Boss 125 ng Motopost ay naka-LED na po lahat yan, maging ang turn signal, pati yung doon sa likuran. Mamaya ipapakita rin natin. So dito muna tayo. Ito yung kanyang cowling at ang kulay niya nga po ay candy red, glossy. Stand out ang kanyang kulay mga kabiyahe. Ang kinis. Yung kanyang fender, ayan, dahil nga po ito ay isang Motard style motorcycle, kaya malayo ang clearance sa gulong niya. Ayan, pwede natin itong papatalon-talonin sa mga kung saan natin gustong mga rough road yun. Okay na okay ito mga kabiyahe. Papalitan lang natin ang gulong, yung may mga spike. Okay na yan. At yung fender niya, may extension dito. Ayan, pwede rin natin itong tanggalin. Kung halimbawa nababaduyan kayo. Mas maganda to pag wala ito eh. Pero dahil kaya ito linagay ng company na Motopost, dahil ang pinoproteksyonan nito, hindi mapuno ng putik yung ating engine. Ayan, yan ang purpose niyan. At dito sa ating telescopic port, ayan, mahaba. Standard tayo dyan. Dito tayo sa may bandang preno, naka-wavy disc brake, ayan, at naka-dual piston caliper tayo dyan. Pagdating naman sa kanyang gulong, may sukat tayo dyan na 2.50 by 17,
at naka-spoke yan mga kabiyahe. Tube type, pwede natin itong palitan ng malalalim na spike. Pwede natin gamitin sa mga off-road. Ayan, papatalon-talonin natin. Yan yung design niya ni Boss 125 ng Motoposh. Ayan, kita nyo naman mga kabiyahe yung clearance. Halos 5 ang layo. Ito naman yung appearance ng preno ng likuran. Drum brake tayo dito mga kabiyahe. Ayan, naka-spoke. At tube type tayo dito. At may sukat na 2.75 by 17. At ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng kanyang rear sprocket na naka-high speed tayo dito. Tingnan natin kung ilang teeth. 36 teeth mga kabiyahe yung ginamit dito. High speed siya. Ang kanyang kadena naman o yung chain, standard din ang ginamit, makapal. Hindi rin masyadong manipis, hindi rin masyadong makapal. Tama-tama lang sa kanyang hitsura. At dito sa likuran, yung kanyang suspension, naka-dual suspension tayo dito. Ayan, kulay black. At sa ibaba, naka-chrome yan. Meron din siya ditong chain guard. Ayan, hard plastic ito mga kabiyahe. At yung appearance ng kanyang swing arm. Dito sa baba, ito yung kanyang side stand. Yung center stand, heavy duty, makapal. At ito naman yung kanyang shifter. Ayan, kulay black. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng kanyang upuan. Naka-double stitch tayo dito. Isa lang ang texture niyan, magmula dito sa rider natin at dito sa pillion. At medyo pa bent siya ng pababa. Ayan. Pero pagdating dito, pantay na siya. At yung texture ng kanyang leather, medyo may pagka magaspang siya. Ayan. So, tingnan natin yung underseat box niya kung malaki ba. So ito naman yung underseat box natin or mini box. Dito naka-install yung ating battery. Ayan yung mga harness. Ito. Tapos dito naman sa dulo yung ating basahan at tools. And then dito sa ibabaw pwedeng lagyan natin ng raincoat. Ito naman yung tangke ng gasolina. At yung kanyang grab bar, alloy. Ito naman mga kabiyahe yung meter panel natin. Na makikita natin dito yung kilometer, ayan, yung RPM, at saka yung speedometer natin, ayan. Dito sa loob may Motoposh, ayan. And then dito meron silang turn signal, ayan, turn signal left and right, yung gear indicator or neutral indicator, tapos yung high and low beam ng ilaw natin. And then dito sa may dulo, ayan, dito sa may dulo, meron tayo ditong fuel indicator. Ayan, goods na goods dahil meron siyang fuel indicator. Dito naman sa may baba, standard ang ating ignition switch dito. Ayan. At alloy yan, walang pintura. Pagdating naman sa kanyang handlebar, standard din. Literal ito mga kabiyahe na metal, hindi ito alloy. So dito sa kanan, isa lang ang switch. Yung electric starter natin, ito. And then yung kanyang throttle na smooth lang din. At yung brake lever para sa front. And then dito naman tayo sa kaliwa, may ano tayo ditong on and off ng ating headlight. Ayan. May switch ng high and low beam. Ayan, high and low beam. Turn signal, busina, at saka yung ating choke. Ito. So itong unit na ito mga kabiyahe, semi-automatic ito, wala itong clutch. Ayan. Wala siyang clutch, kaya semi-automatic siya. Pagka gagamit kayo ng cambio o magdadagdag, magbabawas ng cambio, bibitawan nyo lang yung throttle nyo o yung gas. Yun. Pwede na siyang gamitin sa ating shifter. Mag-high or mag-down. Ganon. Ito naman mga kabiyahe, yung kanyang physical key. Ayan. Punta naman natin mga kabiyahe, yung kanyang specs. Mayroon siyang engine mga kabiyahe na 125cc, 4-stroke, single cylinder. At pagdating sa kanyang fuel system, carburetor po yan, gear shift, 4-speed, non-rotary. Yung kanyang fuel tank mga kabiyahe, ang laman ay 4 liters at may bigat po siya na 88 kilograms. Wala pong laman yung tanke niyan. So yun mga kabiyahe, ang ating review kay Boss 125 ng Motoposh. Tayo po ay lubos nagpapasalamat sa iyo po na nanonood at sa lahat ng pumapasok sa ating channel, Biyahe ni Frank. Ayan. At maraming salamat din po sa shop na ito, Motoposh Alfonso, Cavite. Ayan. Kung gusto niyo po ng ganito, punta lang po kayo dito sa nabanggit nating address. So kita-kits muli tayo mga kabiyahe. Biyahe ni Frank. God bless.